Dahil may tuturing na isa sa pinaka-deadly o nakamamatay na infectious disease ang rabies, kailangang maturukan agad ang sinumang makagat ng hayop na maaring infected nito. Pero paano kung ang itinurok na bakuna sa pasyente peki pala o kaya na may maaaring expired na? Noong nakaraang taon, nakatanggap ang resibo ng isang nakaalarmang mensahe. Ayon sa sumbong, nagre-repack di umano ang isang pamilya ng hindi rehistradong anti-rabies vaccines para ibenta. Wow! Home-based business yarn! Ayon pa sa impormasyon, pinapalitan daw ang mga label o brand ng mga bakuna at maging ang expiration date ng mga gamot. Binabago rin daw? Dahil sa matinding peligro na pwedeng idulot nito sa publiko, agad na nakipag-ugnayan ng resibo sa Food and Drug Administration o FDA. Para masimulan na ang investigasyon, inilapit na rin ng resibo at FDA sa National Bureau of Investigation, Dangerous Drugs Division o NBI-DDD ang reklamo. Pagkatapos nating matanggap yung sumbong mula sa isang informante hinggil sa di umano'y illegal na repacking at tampering nitong mga anti-rabies vaccine na ibinabagsak sa iba't ibang animal bite center, personal po akong nagtungo dito sa National Bureau of Investigation para isumbong at idulog ang reklamo. Ano po yung mga hakbang na naiisip o pinaplano ninyong i-execute para ho matuldukan itong kalokohan na ito, sir? Itong warrantless search and seizure in coordination with FDA, or pwede ako mag-apply ng search warrant. However, yung search warrant medyo may kunting challenges kasi kailangan natin establish yung sequence ng event na magpapatunay para may mga ebidensyang may lalatag kayo sa korte pag-apply ng search warrant. Matapos idulog ng resibo sa NBI at FDA, kinailangan ng mga otoridad na kumalap ng malalakas na ebidensya bago mag-apply ng search warrant. Hindi madali ang naging proseso at pagmanman pero kasama ang resibo, sinimula na ng NBI ang pagmamanman sa lugar. Pagdating sa target location sa Taguig City, tumutok na ang team sa inirereklamong bahay na may katabing water station. 3 rider ang naabutan naming may pinipick up na mga styro box mula sa bahay ng inirereklamong seller. Sinubukan naming tiktikan kung saan i-deliver ng mga rider ang mga kahon na pinaniniwala ang may laman ng mga produkto. Ayon kasi sa natanggap na impormasyon ng resibo, ibinabagsak daw ang mga ito sa iba't ibang animal bite centers, private clinics at ilang ospital. Bakit ka mo sa nagpunta? Ha? Bilis? Pero dahil sa bilis ng kilos ng mga rider, hindi na namin sila nabuntutan. Balik tayo. Wala. Pero hindi tumigil ang mga otoridad at ang resibo sa pagtiktik sa lugar. Sa muli naming pagbalik sa area, Ito. Ano yung labas niyo? lumabas ang isang lalaki mula sa bahay ng seller na may bitbit na styro box na kanyang isinakay sa nakaparadang e-trike. Sinundan ng resibo ang lalaki na papunta sa isa pang bahay na ilang metro lamang ang layo mula sa target location. Makatok siya. Bumaba ang kasama naming NBI agent para lapitan ang lalaki at silipin ang laman ng kahon. Ito na nga kaya ang mga anti-rabies vaccine na inirerepak di umano sa loob ng bahay ng mga suspect. Sa sumunod na mga araw, patuloy na naresibuhan ang kilos sa labas ng inirereklamong bahay. Ito. Oo, Sa unang pagkakataon, ang isa sa mga inirereklamong utak di umano ng negosyo, lumitaw sa labas ng bahay. Para mas makakala pa ng sapat na ebidensya ang mga otoridad. Nagpasya ang NBI na subukang mamasura sa paligid ng bahay. Pakay nila makakuha ng anumang bakas ng di umano'y pagre-repack ng mga anti-rabies vaccine sa loob ng bahay. Kinagabihan, natagpuan ng resibo at agents ng NBI ang 2 green garbage bags sa labas ng target na bahay. Nang halongkatin ang laman nito, Ay, nandito. tumambad ang mga papel at etiketa na karaniwang matatagpuan sa loob ng mga kahon ng bakuna. Ito.
Purified Verocell Rabies Oh, Vaccine. shucks! Ito yung sticker nila. Ang mga nakuhang laman ng garbage bags dinala na sa opisina ng NBI para mas masuri. So malamang ito yung yung mga sticker nung nire-rebrand nila. Kasi naubos na Inaalis nilang label nung generic. Papalitan nila ng branded na FDA approved. At ito yon. Ayon sa FDA, minsan nang nagkaroon ng rehistro ang nirereklamong home-based na repacker daw ng mga bakuna. Sa dokumentong ito, Almishal Pharma and Medical Supplies Trading ang pangalan ng negosyo. Sa kanilang license to operate noon, Device Regulation, Radiation Health and Research ang nakasaad na Nature of Business, pero napasuna ang kanilang lisensya noong pang 2022. Kapag po tayo ay gusto nating mag-distribute or mag-import po ng mga anti-rabies vaccines, kailangan po natin ng license to operate mula sa Food and Drug Administration kung gusto po nating mag-manufacture, mag-trade nito, at ganun din po hindi po natatapos sa license to operate. Kailangan po ang mga produkto na ating i-distribute ay meron pong kaukulang Certificate of Product Registration. Mula po yan din sa FDA. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel